tinatawag po nating kwento ng kanilang buhay o yung pong ating personal testimony. Amen? So kung kayo po ay doon sa ating pong mga nakaraang mga 40 days prayer po natin, yung pong huli ng linggo na ito about yung hope, na kung saan po ay boses po tayo ng pag-asa, at yung pong nakaraan po naman sa pangalawa ay yung pong ating tinatawag na kilala po tayo sa pag-ibig. Pero gusto ko lang pong ipaalala sa inyo doon po sa bago po tayo magpatuloy, ay doon po sa ating week 3, nais ko pong magkaroon po ng konting exhortation bago po ako mag-jump po sa ating week 4. Doon po sa day 19, kung hawak po ninyo ang inyo pong mga booklet, ano po ang nasa verse dyan? Ang Hebrew chapter 6, verse 19. Pwede po ba nating basahin ang Hebrew chapter 6, verse 19? Amen. So we have this hope as an anchor for the soul, firm and secure. It enters the inner sanctuary behind the curtain. So kung naaalala niyo po yung The Passion of the Cross at yung binabasa niyo po sa Biblia, nung pong namatay si Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, meron pong pangyayari doon sa Hebrew, doon sa story po ni Jesus Christ, doon po sa lugar po ng sanctuary ng mga Jewish. Ito po yung Holy of Holies, na kung saan po ay nawasak po yung tolda. No? Dahil po sa panahon noon, yung tolda po na yun, wala pong ibang makakapasok doon kundi po yung mga priest once a year. Wala pong ibang mga tao. So dito po, ang kausap po ni Apostol Pablo dito ay ang mga Kristiyanong mga Hudyo. No? Kinausap po ni Apostol Pablo ang mga Kristiyanong Hudyo na kung saan po ay dumadanas po sila ng persecution. At nag-struggle po sila kasi dami pong discouragement. At sila po ay natatempt na bumalik, na umalis po sa kanilang paniniwala. Bumalik po doon sa dating paniniwala nila na Judaism. Bakit po? Dahil po doon sa mga pressure na nararanasan nila. No? Na kung saan po ay makikita natin dito sa Hebrew chapter 6 verse 19, ay ito po yung warning ni Apostle Pablo sa kanila against po doon sa falling away from their faith. At ito rin po yung encouragement para sa kanila na kung saan ay na ang Diyos ay inaalala nila ang kanilang pananampalataya at ipupulfill po ng ating Panginoon Diyos ang kanyang lahat ng mga pangako. So ito pong image na itong binasa ninyo po sa Hebrew chapter 6 verse 19, ito po yung imahin po na kung saan ang ating pong pananampalataya, no, na kung saan tayo po yung nagkakaroon ng pag-asa, ito po yung nag-a-anchor sa atin. Ito po yung nagiging angkla natin. Ito po yung umahawak sa atin na mapanatili po tayo at maging secure po tayo. Kung si Peter po, na kung saan, nung panahon po nandun sila sa bangka at meron pong malakas na halon, bagyo, nandoon dahil po sa kanyang pagwo-worry at sa kanyang kukulangan ng pananampalataya at pag-focus kay Kristo Jesus, ano pong sabi ni Kristo Jesus sa kanya? Mag-focus ka lang sa akin. Sa gitna na po ng mga bagyo, no, pinapakita po dito na tayo'y dapat po maging panatag sa kabila ng lahat ng mga persecution, sa lahat ng problema, sa lahat ng mga sakuna o anumang mga suliranin sa buhay. Ang panangako po ng ating Panginoon Diyos sa atin, no, ay kung saan po yung anchor natin
ay hindi po ang buhay natin ay hindi po nakaangkla sa lahat ng solusyon sa buhay sa mundo. Hindi ang trabaho mo, hindi ang asawa mo, hindi pamilya mo, hindi mga taong nandyan sa paligid mo, hindi yung magandang bahay mo ang angkla mo. Ang angkla po natin ay ang ating Panginoong Jesucristo Jesus. Sa Kanya po nagmumula ang ating paniniwala at pananampalataya. So, sa atin po, ang unshakable po ang pangako ng ating Panginoon Diyos. Okay? So, ito pong gusto kong masabi sa inyo na ang sabi niya, it enters the inner sanctuary behind the curtain. Sa namatay si Kristo Jesus at na-resurrect si Kristo Jesus, nawasak po yung tolda na yon at malaya po tayo makalapit sa Diyos. Ibig sabihin, kapatid, ikaw na may relasyon kay Kristo Jesus, dahil sa buhay, dahil sa kamatayan, dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo Jesus, malaya ka ngayong lumapit sa Kanya. Malaya kang lumapit sa Diyos at hingin sa Kanya kung ano ang iyong hinihiling. At paniwalaan mo na kahit hindi mo pa nakukuha yan at di mo pa nararamdaman yung mga pagbabago sa katawan mo, pero naniniwala ka dahil ang Diyos mo ay buhay. So yan po yung pangako ng ating Panginoon Diyos. So kung saan po, kung mararamdaman po ninyo, mamaya, pag-uwi nyo, bakit makakaramdam kayo ng kalungkutan? O mamaya, mararamdaman nyo, mag-isa na naman kayo. Pero nandiyan kayo sa simbahan, pero ang saya-saya nyo. Natutuwa kayo. Amen? Kasi bakit nakatingin po tayo doon sa mga bagay na nagpapa-encourage sa atin dahil sa mga mata natin. Pero ang totoo po, dapat ang ating focus ay na kay Kristo Jesus sa anumang mangyari. So, ang Panginoon Diyos, hindi niya po pinangako na hindi mawawala po ang bagyo. Hindi. Ang bagyo'y darating sa ating mga buhay. Pero kapag bang bagyo'y dumarating sa ating mga buhay at nandiyan na ang unos sa buhay mo, kapatid, hindi mo kailangan manghina. Dapat ikaw ay nakaangkla dahil ang pag-asa mo ay nasa Diyos mo dahil kay Kristo Jesus at maniniwala ka na magbabago yan at idideklara mo na mayroong nagbabago sa buhay mo. So si Jesus ang ating pag-asa. Amen? So nandito po tayo ngayon. Kapag tayo po ay nasusubok sa buhay, may pangako ang Panginoon Diyos. Ang sabi niya, nakaangkla ang ating buhay sa Kanya. So, ang ating pananampalataya ay hindi po nawawala at hindi po mahina. Ang pag-asa po natin ay nakasecure kay Jesus Christ. Kaya kapatid, malaya kang kumonekta sa Kanya. Malaya kang manalangin sa Kanya. That is the part of why we are doing this, for you to grow in your relationship with God. Bakit ginagawa natin ng 40 days? Dahil kapag ikaw ay lumalapit sa Diyos, dahil kapag ikaw ay nananalangin, dahil kapag ikaw ay nag-grow, makakaranas ka ng shaken. Kaya kung wala kang nararanasan, payapang-payapa ka, baka hindi ka naman nananalangin. Kaya wala kang nararanasan, nakikita mga shakening sa buhay mo, kapatid, it's because baka kakampi mo ang kalaban. Tandaan po ninyo, lahat ng mga disipulo ng ating Panginoon Diyos, mismo ang mga Jewish Christian, ay nasa-shaken po ang kanilang pananampalataya. Lahat po ng mga disipulo ni Kristo Jesus na mayroong karangyaan sa buhay, naging mahirap, naghirap, na-disown sila, nawala sila sa kanilang mga posisyon sa buhay. Merong mga naghirap, merong mga pinatay, pinahirapan at pinarusahan. Lahat ng mga totoong Kristiyano ay makakaranas ng mga bagay na pang-aapi ng kalaban dahil ikaw ay talagang masusubok kung ikaw talaga'y nananampalataya sa buhay na Diyos. So, yan po ang isang bagay na gusto kong ipaalala sa inyo sa ginagawa po nating 40 days prayer na ito, na wag lamang pong itong lilipas ang panahon na ito na wala talagang nagbabago sa inyong pananampalataya. Minsan madi-discourage ba ako dahil nasa shaken din kami? For how many times na minsan wala kaming meeting. I woke up in the morning but I'm just saying, God, Lord, wala man akong nakikita but I know you're working in the background.
Your children may be shaken, but I'm praying that they will be enlightened. Wala man ako nakikita, Panginoon Diyos. I might feel discouraged, but I know you are doing behind the background. Hindi nyo man sinasabi sa akin na meron kayong mga problema, hindi nyo man sinasabi sa akin yung mga panalangin ninyo, but I know God is working in the background. Amen. So ang ating Panginoon Diyos, hindi po siya kikilos kung hindi ka lalapit sa Kanya, kapatid. Ang Kristiyano, hindi yan nahihinto yung bagyo sa buhay. Ang pinangako ng Diyos ay ang pag-asa natin ay nakaangkla sa ating Panginoon Diyos. Kaya sa panahon ng iyong mga suliranin sa buhay, hindi ka dapat nababalisa. Hindi ka dapat mag-worry, hindi ka dapat mangamba. Dahil yung worry mo ay hindi naman sinasagot ang panalangin mo. Bakit kapag nag-worry ka ba sa pera, sa bills mo, bibigyan ka ng pera ng worries mo? Hindi. But we need to surrender everything to our God. And right now, this is part of the things that we need to learn, is to testify and glorify God for what He has been doing in our lives right now. So ang tanong ko sa inyo, is there something that God been doing in your life lately? I know some, but I'm not going to testify for them. Because that is the way you glorify God, brothers and sisters. And if I ask someone here, or one, or two, or three person, na kung saan, kung meron kayong pinag-aralan doon sa inyong life testimony na guide na binigay ko sa inyo last week, and if you are willing to testify and glorify God, and to lift up God, kapatid, matataranta ang kalaban sa iyo. Dahil hindi ka tatantanan ng kalaban, the more you go and go closer sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Tahimik ang kalaban sa iyo kapag hindi ka nag-aasam na lumago sa iyong pananampalataya. Tahimik ang kalaban sa iyo kung hindi ka lalapit sa Panginoon Diyos. Tahimik ang kalaban sa iyo kapag hindi ka nananalangin at hindi ka nagbabasa ng Biblia. Para the moment na ikaw ay magdesisyon na mag-glorify sa Panginoon Diyos at mag-testify sa Kanya, kapatid, and you will see those things. And the more na nararanasan mo yung mga pagsubok na yan at nararanasan mo yung kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa buhay mo, tunay nga na lumalago ang pananampalataya mo. I will give an opportunity to those people, to our brethren na nandyan sa simbahan, who wants to testify, who wants to exercise. I don't mind if you want to read the testimony na sinulat mo base doon sa guide na binigay ko sa inyo, how you exercise your faith. Dahil may connection po yung binigay ko sa inyo na life testimony niyo para po sa ating week 4. And if you want to glorify God, doon sa maliit na bagay na nakikita mo na tinutugon ng Panginoon Diyos sa iyo, kapatid, this is the time for you to stand up, to glorify God in your weakness, in your burden, in your life circumstances, in your hardship. You are strong because God is with you. And if you believe that, ikaw na nakakaranas ng struggle sa buhay mo, and you've been asking God, and I believe God is working behind the background. And if you want to share your life testimony right now, I'm gonna wait for 2 minutes. If you want, you can do it. If there's 1 or 2, I'm gonna open the pulpit right now if you want to glorify God.
Hello po. So, good morning po sa ating lahat. Good morning po sa lahat. Amen. So, harap na lang ako So, kayo. na lang ako kayo. Ayun. So, ako po, Pastor, Ayun. So, ako po, personally, Pastor, since po nag-start po yung ating since 40 days prayer, so, yun lang po naman ang pinagpipray ko palagi. Even, nandun po ako sa workplace ko sa hospital. So, talaga pong tunay po na yung nakaka-amaze po yung ginagawa ni Lord. Kasi, madami po akong nakakamit na kakilala ko and taga rito po sa Fatima. So, namimit ko po sila doon accidentally na tinatanong ko sino yung mga naka-confine, ganun. Tapos, talaga po ang lakas po ng sabi nga, dito po doon sa week 4 po natin, dapat laging nakaangkla yung buhay natin sa ating Panginoon or sa mga salita niya. So, ako personally po, namimit ko po sila personally doon sa workplace ko din. Tinatanong ko po sila, sabi nila meron daw po sila naka-confine. But ang lakas po ng conviction ni Lord sa akin. Sabi nga, laging nire-remind ni Lord sa akin na ipag-pray mo sila. So yun naman po yung ginagawa kong ministry na nandun pa si Barrelito nung buhay pa si Pastor Ramel. So hindi ko po tinataas yung sarili ko, tinataas ko po si Lord sa buhay ko. Na kung saan, sabi ko nga, di man po tayo nag-aral, di man po tayo naturuan ng talagang face-to-face or hindi man po tayo nag-aral even sa Bible na kung saan paano mag-evangelize, paano mag-disciple. So, I am grateful kasi binibigyan po ako ng katalinuhan ni Lord, wisdom na nagmumula sa Kanya, na kung saan personally talaga ini-encourage ako ni Lord na ipanalangin sila. Ipakilala si Lord sa buhay nila na si Lord lamang ang tagapagligtas at magkaroon sila ng relasyon kung ano man po yung will ni Lord sa bawat buhay nila sa mga merong may sakit. So, nung pong Thursday, meron po ako na-meet taga dito po sa Fatima, sa mga apelido po nila is so yun, yung family Agustin po. So nakasalubong ko po sila, then tinanong nila, nag-work ka pala dito, sabi ko, sino po yung naka-admit nyo? Yung kapatid ko po, sabi niya. Sabi ko, okay lang po ba na ipanalangin ko siya? Sige po, sabi nila, di po sila nagdalawang isip. So pinuntahan po namin sa room, then yun, kinausap ko po yung pasyente, kinukumusta ko po siya, then sabi ko, naniniwala ka ba na si Lord, siya yung maging tagapagligtas ng buhay mo at magkaroon ka lamang ng tunay na relasyon sa Kanya, si Lord na ang bahala sa iyo, sabi ko. Tumatago po siya. Are you willing to pray? Sabi ko sa kanya. Sige po, sabi niya. Then umiyak po siya. Then yung mga kapatid niya po, di po sa dalawang isip, sabi ko, sabi ko, pwede ko ba siyang ipanalangin? Pwede ko po siyang ipag-pray? Hindi man healing, but I am praying for him na salvation din para sa kanya. Sige po, sabi nilang gano'n. So, di po sila nag-pray din po kami, pinag-pray kong buong family niya, buong sambayan niya. Yun po, I am a living testimony na kung saan napakasarap po yung 40 days prayer na hindi lang 40 days, sabi ko nga, patuloy-tuloy po tayong manalangin, mag-seek po ng salita ng Panginoon dahil sabi ko nga, hindi lang mga leaders, hindi lang mga staff ang gagamitin ni Lord. Lahat po tayo ay matuturuan na manalangin, ipanalangin, mag-disciple at mag-evangelize po sa salita ng ating Panginoon. Yun lamang po. Glory to God po. And Sister Luz, truly God is working behind the background. That's what I meant a while ago. Hindi ko man nakikita, but God is working behind the background. Go ahead, Brother Lito, if you're on fire, to stand up. Tumatayo ba si Brother Lito kanina? Okay. Brother Lito, wala kang sound. Praise God po. So, praise God po. So, yung nga po, wala na ako rin sa hospital, madala. So, yung po kasama natin. Kumusta po sa akin? Yung gabi ngayon, worry ako. Hindi ako makapag ay pa naging nangyayari na sa Christian, nakikilala na yung pangalan po. Yung natin, sabi niya, Brother Lito, Apelito, nakaka-confine, humingi ng prayer. Hindi po ako nagdalawang isip. Ako ang hospital.
dapat kasama ko si Sister Luz. Tawagan ko si So, nag-decide na akong pumunta rin. Kasi yung panawagan nun, Santong Espiritu, Espiritu, ako yung napakali sa ganyan. sabi niya. So, talagang yung mga pagkukunan ni Christ, yung mga lumalakas pag narinig ko yung ano, sabi niya, punta mo, pinunta ko, pinag-pray ko yun, napatulong sa akin na piling. Sister Luz, So, hospital yung 10 o'clock, nadidili ng tulog. Yung sa social service po. So, I praise that yung activities natin. every morning, Ako, kanta ako lagi. Sundalista. Pagkatapos ko, yun. I praise God. Parang, yung gala, usulan, hindi ko na sinibigyan ang dati, gising ko, muna yung pamilya, kasi umupo ako, nag-pray na yung trabaho na. Ngayon, kaya muna nagluluto, kasi yung mga kasambuhay ko, na si Lord. Yun ang stop. Amen, Brother Lito. You know what? Once God is moving in our life, we will become to a voice of hope because you felt the love of God, and now God is giving us that compassion. Amen. It's truly, once God is working in your life, more will be revealed. Once you want to work with God and work along with God, more will be revealed. It's not about gaining knowledge from any school, but it's just you're willing, God will open those doors for you to be trained and to be empowered and to be skilled and to be educated once you've been open with all those things. And the Holy Spirit is, and the Word of God is the number one powerful tool for us na maturuan tayo ng ating Panginoong Diyos. Anyone? Anyone who have that courage and that kind of faith? Good morning, Pastor. Good morning. Yan po pa, salamat po. Amen. Amen. You know, once na talagang naniwala tayo doon sa mga pangako ng Diyos at naniwala tayo doon sa ibibigay ng ating Panginoon Diyos, wala pong imposible. Sabi nga,
Yung pananampalataya, ito po yung bagay na hindi po natin nakikita. Pero pinaniniwalaan po natin na ito po'y nangyayari na. Amen po ba? Naway nandyan po kayong lahat. So, paalala ko lang po yung Acts na nandyan. Continue study that life testimony po. Para po nang sa ganoon ay matutunan po natin yung paano po tayo kumonekta sa ating pong mga mahal sa buhay o sa mga kapitbahay man po natin. Amen po. But parang hindi ko po kayo nakikita. I believe nandyan po sila. Or natabo na lang po kayo. Kasi hindi ko po nakikita yung inyo pong camera. But I'm just gonna open yung pong camera ko po dito. So, salamat po sa lahat po ng mga tumayo kanina at nagpatotoo na kung saan ay tunay nga po na totoo yung ginagawa ng ating Panginoon Diyos kahit po nandito ako, malayo ako, wala man ako nakikita, but I believe in my faith in God na meron pong ginagawa ang Panginoon Diyos behind the background. Amen? So ito pong 40 days na ito, hindi lamang po ito una o panghuli. Tayo po'y magpapatuloy sa lahat po ng lakarin natin sa buhay. Tayo po'y magpapatuloy sa ating pong discipleship growth. Kung nakikita niyo po, hindi niyo pa po, wala po pala dyan sa harapan. Nandyan po siguro sa likod. Yung pong pinagawa ko po na banner, sabi ko po kay Brother Albert, I want that on the side or on the front in there. So yung pong ating discipleship growth na kung saan po ay ating journey ay nandyan po. So kailangan pong magpatuloy tayo after nitong 40 days. Meron din po tayong gagawin para sa mga prayer team ng kanilang manual. They will have a separate education for the prayer, and there will be separate for evangelism kay Brother Lito. But I'm excited for the evangelism dahil meron po tayong gagawing Romans Road and ABCRR acronym na hindi man alam ng board, but I'm working in the background din na magpapagawa ng mga poster for our evangelism. At kausap ko na po yung nandyan sa Pilipinas at isasend ko na lang po, bahala na pong ipipick up, babayaran ni Brother Albert. So magpapagawa rin po tayo ng invitation card na meron po nandoon yung Romans Road and yung pong prayer at meaning po ng about salvation. Yun po pwede nyo dalhin kahit saan po kayo magpunta at pwede nyo upamigay. And that will be connected. Hindi man sila maimbitahan sa church muna, but that will be part of our connection after this 40 days prayer. Amen? Amen. Parang tapos na yata yung preaching ko eh. Gusto niyo po ba? Okay. So, share ko lang po yung aking tab. So, ang ating pong tema ngayon is about connecting people to Jesus and one another. Yan po yung ating part ng ating mission. Amen? So, sa week 4 po, ang ating pong pinag-usapan, ito po yung tinatawag nating the bridge between heaven and earth. Okay? Ang tema po is connecting people to Jesus and one another. Okay? So ang verse po natin pag-uusapan ngayon ay John 14:16. Verse 6. So basahin po ninyo yung inyong pong Biblia o sa inyong mga cellphone, yung John 14:6. So hindi ko po kinuha yung pong sa ating booklet. So binago ko po yung John 14:6, pero yung pong ating booklet magpapatuloy po yan. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Panginoon Diyos, maraming salamat po sa oras na ito na kung saan po tunay nga po na
ang daan po ng aming paglapit sa iyo, ang susi po ng paglapit namin sa iyo ay ang aming pong Panginoong Jesucristo Jesus. Mula po nang siya'y namatay sa krus at nabuhay muli, yung pong panahon ng mga ng mga priest, Panginoon Diyos, na kung saan yung pong tolda ng tipan ay napunit, Panginoon Diyos, ang ibig sabihin, kami po'y malayang makakalapit sa iyo dahil po kay Kristo Jesus. Na dinidinig mo po ang aming mga panalangin ng may pananampalataya. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa pagkilos mo beyond the background sa buhay ng iyong mga anak, Panginoon Diyos. Hindi man nakatayo yung iba na excited man sila magpatotoo kanina, Panginoon, but I pray that they will have an opportunity to share that testimony sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga kapitbahay, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga katrabaho, Panginoon Diyos. Hindi man nila ma-share sa church, but I pray, gamitin mo po sila, Panginoon Diyos, sa panahon na dapat po nilang ibahagi yon para magkaroon ng pag-asa ang ibang mga tao. Salamat po sa oras na ito. Ito pong aking samadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, tingnan po natin muna yung historical background po sa John 14:16. So, ang salita po na makikita po natin dito sa John 14:16 ay nagmula po sa isang napakalapit at napaka-personal na sandali po in between po sa buhay po ng mga disipulo at sa buhay po ni Kristo Jesus. So ito po yung naging bahagi po ng tinatawag nating Upper Room Discourse. Ito po yung huling pagtuturo ni Jesucristo Jesus bago po ang kanyang pagkakapako sa krus. No? Ito po yung naganap sa huling hapunan at doon po sa panahon ng Last Supper na nakarecord po sa John chapter 13 verse 17. So sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya na siya po ay aalis o aalis na at sila'y nabahala. No? Sino ba naman ang hindi mababahala? Ikaw na ba naman? Iniwan nila yung trabaho nila, iniwan nila yung karangyaan nila ng buhay, iniwan nila yung business nila, no? Iniwan nila yung magandang posisyon na nila para sumunod kay Kristo Jesus, tapos biglang sasabihin ni Kristo Jesus na siya'y lilisan na, siya'y aalis na. No? So sa gitna po ng kanilang takot at pagkalito, inaliw po sila ni Jesus. Saglit po, meron pong si Onyeng. Saglit. Si Sister Oni po ay gusto magsalita. Baka gusto po mag-preach. Anyway, thank you, Sister Oni. So, sa gitna po ng kanilang takot at pagkalito, inaliw po sila ni Jesucristo Jesus ng pangakong ipaghahanda sila ng lugar na sa tahanan po ng Ama. Ito po yung John 14:1-3. No? Yan po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanila. So, nang tanungin ni Thomas, ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano po namin malalaman ang daan? Iyan po yung mababasa ninyo sa John 14:5. Kaya nga dito po, sinabi ni Kristo Jesus, nung tinanong po ni Tomas, paano po namin malalaman ang daan? So, sinabi ni Jesus ang malalim na katagang ito sa talata po ng 6. Na yun po yung binabasa natin. No? Na sabi niya, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So, hindi lang po siya nagturo ng direksyon. Ipinahayag ni Kristo na siya mismo ang daan. Okay? Hindi po siya nagbigay ng direksyon lamang. Sinabi niya po siya mismo ang naging daan. Siya po ang mismong daan. So, isa pa pong bagay na kung saan makikita natin dito ay isa pong napakatapang na exposition po o pagpapahayag sa mundong puno ng iba't ibang relihiyon at pananampalataya doon sa panahon na yon. So para po sa mga Hudyo, no, sa mga Kristiyanong Hudyo po, noong unang siglo ang mga salitang daan, katotohanan at buhay ay may malalim na kahulugan. So yung mga katangian pong ito, no, na galing sa Diyos,
kaya't ang pahayag ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang pagka-Diyos, na siya lang ang tanging daan patungo sa Ama. So ang talata pong ito na binabasa natin ay buod ng buong misyon ni Kristo. Okay? Ang pagkakasundo ng tao sa Diyos. Ito po yung connecting, no, ng tao kay Kristo Jesus. So si Jesus Christ po ang pinapakita, siya mismo ang bridge, siya mismo ang daan sa lahat ng mga tao para sa Diyos. So ngayon, tayo po'y gagamitin ng Diyos para i-connecta po natin yung mga tao sa labas, yung kaibigan ninyo, mahal nyo sa pamilya ninyo para kay Kristo Jesus. Wala pong ibang daan, kapatid. Walang ibang relihiyon at walang relihiyon na pinag-uusapan at kung hindi lamang po si Kristo Jesus ang daan. So ipinapakita na ang tanging daan lamang po ang patungo ng buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng relasyon kay Jesus. Amen? So kung titingnan po natin, so sa araw na ito, ay isang pinakamakapangyarihang pahayag ni Jesus nang sinabi niya sa John 14:16, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So ito po ay hindi po isang metaphor o suggestion lamang, o hindi po ito isang haka-haka lamang. Ito po ay isang katotohanang espiritual, kapatid, na dapat nating paniwalaan at panindigan. Si Jesus ang tulay sa pagitan ng langit at ng lupa. Ng pagkabasag at ng kagalingan o ng pagkawasak, pagkadurog, kasiraan at patungo doon sa kagalingan. No? Mula sa kalungkutan, siya po ang tunay na pag-asa natin at kasiyahan natin. Siya po ang nagko-connect sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po meron tayong tema ngayon, building relationship through Jesus Christ. Tinawag po tayo na magkumonekta doon sa mga tao kay Kristo Jesus. And that's why binigay ko po sa inyo yung pong life testimony ninyo na paano po ninyo maaayos na i-share yun sa mga tao sa labas. Paano nyo naranasan ang kapangyarihan ng Diyos? Your testimony has the power dahil kayo po ay binago ng Diyos. Amen? So kung titingnan po natin, kung si Jesus po ang tulay, tayo naman po ang taga-connecta ngayon. No? Kuno-connecta po natin ang iba sa Kanya at ang isa't isa sa bawat isa po sa atin ngayon. So, ito po yung pagbuo ng mga relasyon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. So, tingnan po natin. Meron lang po akong ilang mga slides. Anong oras na po ba? 10:36. So, sa number 1 po, si Jesus lang po ang tunay na daan sa connection. So hindi po si Pastor Ray, hindi po yung ginagawa natin ngayon. Ang tunay po ng daan ay ang ating Panginoon sa Kristo Jesus. Ginagamit tayo bilang isang simbahan, bilang isang maliit na bahagi ng katawan ni Kristo Jesus sa living faith, na tayo po ay maging avenue na makakonekta sa mga tao para kay Kristo Jesus. Yung pong ginagawa natin ng feeding program na yan, na minsan inaakala po natin na parang walang nangyayari. Kapatid, huwag mong isipin na walang nangyayari. Kumikilos ang Diyos beyond the background. Yung pinagpapagalan mo na yun, wala ka man nakikita nangyayari sa araw na yun, kapatid. Pero kumikilos ang Diyos. Ang gusto lang ng ating Panginoon Diyos, gawin lang nating i-connecta yung tao para sa Kanya. Paano natin maaabot yung ibang tao kung hindi tayo makikikonekta sa kanila? Kaya ginagawa natin yung praise and worship healing night. It's because we believe there is power in the prayer. There is power in the worship.
But if we don't believe on that, at magdidepende tayo sa mga nakikita natin, nagdidepende tayo na kung saan tinitingnan natin kung tayo ba hindi nagsasayo ng pera o hindi nagsasayo ng oras. Kapatid, ang daming ginawang pagsakripisyo ng mga disipulo ni Kristo Jesus. Maging si Kristo Jesus, ang kanyang nasa puso, ang kanyang nasa isip ay kumonekta sa mga tao. Kaya lagi siyang umaalis, kaya lagi siyang pumupunta sa mga tao para kumonekta at ikonekta yung mga tao na yon para sa Diyos. Kung siya'y ginawa niya yon, kapatid, dapat tayo rin ay gagawin natin na i-connecta ngayon si Kristo Jesus sa mga tao para yung mga tao na yon ay makakonekta sila sa Diyos. Dahil kung wala ka kay Kristo Jesus, hindi ka makakalapit sa Diyos. Kahit sino pang tawagan mo na pastor, kahit sino pang tawagan mo manalangin sa iyo, kapatid, but if yourself and if your own life don't have relationship with Jesus Christ, yes, yung prayer nila maririnig, but you will continually be hopeless. Paano kung namatay na yung pinagkakatiwala mong pare? Paano kung namatay na yung pinagkakatiwala mong pastor? Paano kung namatay na yung pinagkakatiwala mong tao? Dahil yung pag-asa mo ay nasa Kanya. Bagsak ka. But if you have hope in Jesus Christ, yun ang gustong ipakita sa atin na ating Panginoon. Kapatid, hindi lang isa si Jesus sa mga daan na pinaniniwalaan nyo na ang dami sa mga dating paniniwala natin. Hindi lang si Jesus ang daan. Ang dami. Si Santa Maria, si San Pedro, si San Juan, si San Juanico, ano pa mang Nico. San Juan Bautista, Santo Cristo. Ang daming santo na pwedeng yung daanan. We respect all those things. Pero tandaan mo, kapatid, iisa lang ang tunay na daan at ang iisa lang na daan na yan ang tunay na makapangyarihan na namatay sa krus at nabuhay muli at ngayon ay nasa langit. Siya ang tunay na daan at si Kristo Jesus lamang at wala nang iba. Gusto mong parusahan ang sarili mo para makalapit ka sa Diyos? Gawin mo. Gusto mong magsakripisyo ka? Gawin mo. Pero sa totoo lang, wala nang ibang daan para mapatawad ka ng kasalanan mo. Yung isuko mo lang ang buhay mo kay Kristo Jesus. Siya mismo ang tanging koneksyon natin sa Diyos, kapatid. Wala nang iba. Kaya nga, yung tolda ng tipan na nawasak, wala nang panamamagitang mga priest, ang lalapit tayong lahat ay makakalapit dahil ang ating pinaka-priest ngayon ay ang ating Panginoong Kristo Jesus. So nung sinabi yang walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, ito po ay isang imbitasyon at ito po ay isang misyon. Okay? Lahat po tayo, tinanggap natin yung imbitasyon. Hindi po yan pinipilit. Wala po nang pumilit sa iyo na tanggapin mo si Kristo Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Ngayon, tinanggap mo yan ng kusa. Sinuko mo yung buhay mo. At meron ka ngayong misyon, kapatid, na ikonekta ang tao kay Kristo Jesus para makonekta sila sa ating Panginoon Diyos. Tinanggap mong imbitasyon, meron kang misyon. You want a blessing, but there will be sacrifice. You want healing, you will surrender. Mga bagay na merong mga kondisyon. So kung gusto niyong nating ikonekta ang mga tao, dapat kay Jesus tayo magsimula. Hindi sa simbahan, hindi kanino mang leader, kundi kay Kristo Jesus lamang, kapatid. We're not taking more people inside the church. Sinabi ko nga sa inyo, God is moving beyond the background. Baka pagdating mo sa langit, yung lahat, hindi mo man nakita sa simbahan yung mga
ni-reach out mo. Hindi mo man nakita sa simbahan yung mga sineran mo at pinanalangin mo. Pero sabi mo walang nangyayari. Pero hindi mo alam, kapatid, God is working beyond the background. Yan ang isang pananampalataya. Baka pagdating mo sa langit, ang dami mo palang corona. Dahil sila po ay naging Kristiyano, mga tapos mo sang ipanalangin, matapos mong ibahagi ang kanilang testimonya o yung testimonya mo sa kanila. You don't know because we're not God, kapatid. The only thing that we need to do is to do our part, to be in that mission field. We are not God and we are not the Holy Spirit to change you. I'm not God. I'm not the Holy Spirit. Hindi ko kayo pwedeng itulak na mag-grow kayo lahat. But I'm just doing my part as the leader of the church na magturo sa inyo at gumabay sa inyo. But it is your choice if you want to grow or not. Dahil hindi po sa pilitan. Kaya tandaan po natin, ang solusyon sa lahat ng suliranin mo, kapatid, si Kristo Jesus. Ang pananampalataya mo sa Kanya. Pangalawa, ito po yung tinatawag nating the Great Commission is a call to connection. Kaya yung pong nasa Acts sa inyo, yung pong pinakita ko sa inyo doon sa apps natin na Acts, sabihin nyo lang po sa akin, if you think wala pong kwenta yung ginagamit po nating mga apps, yung apps na yan, I can take it off. Kung sa tingin po ninyo na hindi po siya applicable sa inyo, you can just simply tell me, Pastor, hindi po natin kailangan yan. By all means, pwede ko pong tanggalin yan. Pero, eto po ang mission natin. Dahil po doon sa acts na yun, na simple lamang po na ipanalangin mo yung tao, maging connected ka sa kanya, kaibiganin mo sila, hindi yung para sa iyo, kundi kaibiganin mo sila para kay Kristo Jesus. Yun ang purpose mo. Dahil sa Matthew 18:19-20, ang sinabi doon, humayo kayo at gawing alagad ang lahat ng bansa. So, ang utos ni Jesus ay hindi lang basta pagkalat ng impormasyon, kundi po pag-imbita sa relasyon. So, yung pong discipleship na tinitingnan po natin, relationship and journey ay, eto po, ang resulta ay ang discipleship. Wala pong discipleship na mangyayari sa church kung wala pong relationship at wala pong journey na pong tinatahak ngayon. So una, kay Jesus po dapat lahat. Pangalawa, sa pamilya po ng pananampalataya ay dapat nakakonekta tayo. We need to have a journey as a church. Yes, nakakonekta ka kay Kristo Jesus. Pero tandaan mo, kapatid, hindi lamang ikaw nakakonekta kay Kristo Jesus, nakakonekta ka sa bawat isa, nakakonekta ka sa mga katabi mo na yan. Kaya nga dapat we are known by love. So ang discipleship ay connection po na gumagalaw. Paglalakad kasama ang isang tao patungo kay Kristo Jesus. We are guiding that one person towards Christ. Hindi po natin ini-invite yung church para sa simbahan sa Living Faith. I don't care, kapatid, kung pupunta sila sa Living Faith. We don't want more people in the church. We want more people in heaven. As I keep telling you, God is working beyond the background. The more we do the mission, the more God will do for us. Dahil ang mission, i-connecta natin ang mga tao kay Kristo Jesus, not just we are sitting inside the church. So sino ang kasama mong maglalakad papunta kay Jesus, kapatid? Sino
ang kasama mong maglalakad papunta kay Kristo Jesus? Kasama mo ba ang asawa mo? Makakasama mo ba ang anak mo? Makakasama mo ba ang mga magulang mo? Makakasama mo ba ang kaibigan mo kay Kristo Jesus? Think of it. Yung burden na nandyan sa'yo. O baguhin ko, kung wala kang burden na nararamdaman dyan sa kapitbahay mo, I think you need to ask yourself, do I have relationship with God? Kasi kung wala kang nararamdamang bigatin sa mga tao sa paligid mo, kampante ka, kaibigan mo yata si Taning. Kung wala kang nararamdamang burden and compassion sa mga taong wala kay Kristo Jesus, especially your family. Think of that, brothers and sisters. Number 3. So, ang unang iglesia ay isa pong modelo ng malalim na pakikisama. Okay? Sa Acts 2 chapter 2 verse 42, no, ang sabi po, sila'y patuloy na nanatili sa aral ng mga apostol at sa pakikisama sa paghahati ng tinapay at sa panalangin. So they kept teaching to each other, fellowshipping to each other, breaking the bread and prayer. So sila po ay hindi po isang gusali. No, hindi po sa isang gusali ang nagpapabago sa unang iglesia. Hindi po yung motivation sa church yung mag-build tayo ng malaking sanktuaryo. Sa panahon natin ngayon, ang motivation natin, magandang praise and worship, magandang banda, magandang instrumento, malamig na church. No? Ang daming mga gadget, daming mga gamit. Malaking building. Yun ang motivation natin eh. In the old church, early church, hindi po gusali ang nagpabago po sa iglesia, kapatid, kung hindi ang tunay na relasyon. Kaya, brothers and sisters, wala pong pagkakaiba sa inyo dyan, magkakamag-anak po kayo. You have the relationship already as relatives, as family. But let that relationship be a true as a brother and sister in Christ. Nasama-sama po tayong kumain, sama-samang magdasal, sama-samang maghirap, at sama-samang lumago. Kung merong may sakit sa ating pamilya, panalangin, tulungan, puntahan, bisitahan, kahit wala pong sinasabi si Pastor Ray. If you do that for Christ, then God knows what will be your rewards. So kaya tayo po, kapatid, ay nananalangin at nag-iipon para sa ating sanktuaryo. Hindi lang para sa building, kundi po para sa espasyo ng koneksyon. Dahil naniniwala po tayo, kung tayo po'y lahat ay makikipag-connect sa mga tao sa paligid natin, God will touch a lot of people and we will have many people to touch other people as well. And that's connection. Pangapat po, ang pagmamahalan po ay nagpapalakas sa katawan ni Kristo Jesus. Sa Romans 12 verse 10, magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagaan ang isa't isa. Ako, makita ko lang po kayong nagsusumikap, makita ko lang po kayo na nag-grow, isa pong malaking encouragement na sa akin yun. Makita ko lang po na dumadami yung mga gustong magpaturo at mag-lead, isa pong encouragement na sa isang pastor. Pero kung wala po akong makikitang nangyayari,
Ako na po mismo magtatanong sa Diyos para sa aking sarili, Panginoon, tinawag mo ba ako talaga sa simbahan na ito? Amen? Dahil baka meron pong tinatawag ang Diyos na iba para sa inyo, para kayo po ay talagang tunay na mag-grow sa inyong pananampalataya. If that's me, will be the hindrance of your growth, I rather choose to let other people to lead you. Kung hindi ko makikita ang aking pangarap na kayo po'y lalago at magagamit sa ubasan ng ating Panginoon Diyos. Ang simbahan ay hindi lamang po crowd ang pinag-uusapan. Ang simbahan ay isa pong pamilya. And that's what we treat one another sa simbahan po. Kayo po'y pamilya na, kapatid. Pero wag naman po nating gawing isang crowd. Baka bumabaligtad po tayo eh. Nag-umpisa tayong pamilya, naging crowd na lang tayo. Ano yun po yung crowd? Dahil may activity, nagtitipon tayo. After ng pagtitipon, kanya-kanya na. Wala nang pakialaman, wala nang pananalanginan. Wala nang concern sa bawat isa. Amen? So tanungin po natin ang ating mga sarili. Ako po ba'y nagpapalakas sa simbahan sa mamamagitan po ng pagmamahal? O ako'y lumalayo? Ako'y nagiging pabigat sa simbahan? Ako'y nagiging discouragement sa simbahan? Kasi kung titingnan po ninyo yung walang mga tao sa upuan na yan, ano pong nararamdaman ninyo? Meron pong mga daming pumunta dyan sa simbahan. Pero nakakalungkot, wala man pong nagkusang lumapit, isipin, panalangin, bisitahin, kumustahin. Praise God kung meron po sa inyong iilan nakaramdam ng ganong bigatin sa puso. Na maalaala, ipanalangin yung taong nakita nyo dyan sa simbahan. Na bisitahin ulit, kamustahin, kahit hindi man pumunta sa church, at least naipanalangin nyo ulit. Tanungin mo ang sarili mo, ako ba'y nagiging kalakasan sa simbahan sa pamamagitan ng aking pagmamahal na dumalo sa gawain, na maging part sa Bible study, maging part sa small grouping, maging bahagi doon sa discipleship na gagawin, maging bahagi doon sa feeding program. Ako ba'y encouragement sa church o discouragement? We should be all asking ourselves, kapatid, kung tayo po ay talagang isang pamilya ngayon. I'm not telling na kayo po'y literal na pamilya ngayon. Kayo literal na pamilya at magkakamag-anak. But kayo po mismo ang makakasagot kung talagang tunay po ba tayong pamilyang simbahan o isa pong crowd lamang na nagtitipon tayo pagkatapos wala na. Iba po yung pinag-uusapan na pupunta kayo sa lugar at magkakain po kayong sama-sama. But I'm asking you, if you are all family in Christ, are you praying together? Are you spending more prayer together? Are you spending more crying together? Are you spending more worship together rather than celebrating more food and more fun and games to each other? I'm not against with all those kind of events in our life. But if those events we're providing more time, we're spending more money, we're spending more resources towards those na mga party natin. Pero pagdating sa simbahan, wala man tayong party. Pag may prayer meeting, patay-patay. 2, 3, 4. But praise God, ang ating pong prayer meeting. Hallelujah. 6, 7, 8. Dati, iilan lang. Amen? God is working behind the background, brothers and sisters.
Ang paghihikayat po o yung encouragement ay susi po sa matibay na connection natin sa bawat isa. Kaya, tingnan mo yung kapatid mo dyan. They need the encouragement. Si Pastor Ray, kailangan niya ng encouragement. Sa tingin nyo, hindi ko kailangan encouragement. But I'm not looking for encouragement for human. I'm always wanted to be connected to God. It's good to be encouraged by other people. It's good to be encouraged by your brethren. But I'm telling you, kapatid, mas tumingin ka sa Diyos. Dahil kung ang hinahanap mong encouragement ay sa tao, madidisappoint ka lang, kapatid. But every time you're focused to Jesus Christ and your encouragement comes from God, you won't be shaken. You're always anchored na hindi ka madadapa, hindi ka lulubog dahil kasama mo ang Diyos. So let's encourage one another. And sabi niya po sa 1 Thessalonians 5:11, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo, kapatid. Kung nandyan lang ako siguro palagi, I'm not saying this, but alam natin, I'm not saying gawin nyo ito, but I'm just motivating you, kapatid. You know what? Sister Alma needs encouragement. Yes, she's standing there to worship God. But I believe, ayaw ko magsalita, ayaw ko mag-testimony sa para sa kanya. But I let Sister Alma. But totally, I'm not saying this because of my emotion. As a family, she needs encouragement. And that's the part na kailangan nating makita sa isang simbahan. And that encouragement comes to prayer. How many times we pray for our brothers and sisters in the church? How many times you pray for your pastor quietly or personally? I thank God in the public, you've been praying for me. Thank you so much. But thank you if you're praying for me on your quiet time, on your prayer time, kung ako man ay iniisip mo. But we all need encouragement, brothers and sisters. Kaya nga sabi ko noon, maging totoo sa simbahan. Pakita mo kung nangihina ka, ask. We all need encouragement. Yes, sometimes we forgot na nandyan ang Panginoon Diyos. But sometimes we just need some, like a touch, a tap on our shoulder. Maybe kailangan mo siyang isama sa kapihan or kumain ng lugaw kay Sister Miriam o palabok. Kailan ka ba nag-treat na ng pagkain na hindi tayo nagmayabang? Noong dati wala kayong pera, kaya nyo maglibre. Ngayon may pera ka na, ikaw na lang, mas kuripot ka na, ikaw pang kumakain sa mamahaling hotel. What is change? Ano yung nagbabago? Right? Nagkukulangan na tayo ng pagmamalasakitan sa bawat isa. Mas concerned na tayo doon sa mga kung anong mawawala sa atin ngayon. Na dati wala tayo pero napakagalante natin. So sa mundo po ng puno ng discouragement, okay? Ang encouragement po ay isa pong spiritual na sandata. Iyan po isang spiritual na sandata, kapatid. Dahil ang gusto ng kalaban, makita mo lahat ang mga bagay na magpapahirap sa'yo para ma-discourage ka, para mag-give up ka. Katulad ng tinawag nakita natin sa historical background. Nabalisa ang mga disipulo. Nag-worry sila kasi hindi nila alam ang daan. Ganon din tayo, kapatid, kung tayo nababalisa na. Sometimes, manaramdaman natin na parang gusto na natin mag-quit. Bakit sunod-sunod ang mga problema? Bakit may namatay ngayon? May sakit na naman. May sakit pa. You know? But tandaan mo, kapatid, sa oras ng mga bagyo mo na yan, sa panahon ni Peter, hindi po natawala ang tubig. Hindi po nawala ang bagyo.
Pero naging payapa si Peter dahil kay Kristo Jesus. Ganon din po tayo sa buhay, kapatid. Hindi mawawala ang tubig, hindi mawawala ang bagyo. But because of Jesus Christ, magiging panatag po tayo sa gitna ng bagyo. And that is our life. Hindi mawawala ang sakit. Hindi mawawala ang problema. But I believe there's a healing. Merong binibigay na healing sa iyo ang Panginoon Diyos. Hindi ngayon, hindi mamaya, hindi bukas, o hindi sa makalawa. Kapatid, paniwalaan mo, wala ka mang nararamdaman na pagbabago sa sintomas ng sakit mo. But thank God, declare every day, don't stop. Yung pag-iyak, hindi po isang araw lang. Yung tunay na paglapit sa Diyos ay hindi ka lang luluwa dahil nararamdaman mo yung sakit sa katawan mo dahil sa sakit mo. Kapatid, luluha ka sa harapan ng Diyos dahil naniniwala ka na ikaw ay gagaling at pagagalingin niya dahil sa pangalan ni Kristo Jesus. And that's why you're crying, because you believe there's power in the name of Jesus Christ. And that's why you're not going to stop crying. And that's why you're not going to stop kneeling. Don't just worship God standing, but beyond the background, kapatid, use your knee. Kneel down before God. Hindi ibig sabihin, kapatid, nakakaranas ka ng problema, nakakaranas ka ng sakit, nakakaranas ka ng suliranin, nakakaranas ka ng hardship, iniwan ka na ng Diyos. Hindi, kapatid. Nararanasan mo yan dahil sa kahinaan mo, lumalakas ang kapangyarihan ng Diyos at lalo mo pa dapat ipakita na ang Diyos ay tunay at buhay sa iyo. Sino ang dapat mong i-text mamaya o bukas? Sino ang dapat mong tawagan para ipanalangin? Ako nagpapasalamat kami, may mga kumakatok dito sa bahay, dito sa amin. Sarap-sarap ng upo ko doon sa harapan, nagre-relax, kakatok. Lalapit, magpapanalangin. Kakatok. Ngayon, isang kumakatok nandoon sa long-term care. You know, you see the connection that when people see something differently sa iyo, kahit hindi ka lalapit, may lumalapit. But it's totally different kung talagang kusa tayong makikikonekta. Sino ang ite-text mo? Sino yung ilalagay mong ipapanalangin mo? Sino yung ibibuild mong relationship para kumonekta sa kanila? Sino yung ite-treat mo na palabok kay Sister Meren? Parang namimiss kong palabok mo, Sister Meren, ano? Sino ang isasama mong makipagkape? Lahat ng men's, kung magpaplano kayo ng once a month men's grouping ninyo, kapatid, sino ang sasama ninyo? Sino ang imbitahin nyo sa grupo ninyo? Minsan, iyon lang pong kailangan ng isang tao para muling makakonekta kay Jesus. Sino pong tao na nakita nyo daan dati na hindi na po dumadalo ng gawain? Sino yung bumisita dyan na kailangan yung tawagan ulit, kamustahin at ipanalangin ulit? Hindi man siya pumunta sa church, kamustahin nyo. Bakit kayo naglo-load ng cellphone ninyo para lamang sa Facebook? Bakit hindi mo gamitin ng cellphone o pag-load mo at mag-glorify mo ang Panginoon Diyos sa pag-connecta mo sa mga tao? Huwag nating sayangin yung mga ganung bagay. Pasalamat nga ako, yung iba meron pang connecta. Sa meeting nga namin, minsan wala pa. Mahina ang signal. Praise the Lord. Amen? So, sino po ang inyong pwedeng encourage ngayon? So, buksan po natin ang ating mga puso, no, sa ating Panginoon Diyos. Ipanalangin po ninyo na magkaroon po kayo ng open door na makakonect sa mga tao para kay Kristo Jesus. Ipanalangin po ninyo na buksan ang mga pintuan po upang makakonekta tayo sa mga tao. Ask for it personally. Don't just wait. Panginoon, magbigay ka ng sign. Kapatid, hindi bibigay ng sign. Binigyan ka na ng mission ng Diyos eh. Yun na nga yung mission natin eh. Ba't maghihintay ka pa ng sign? Wag. Just do the action. So, let's have the unity. In outreach, in healthy relationship, sa ating feeding program,
sa Praise and Worship Night Healing, let's be united, kapatid. It is an encouragement for us to go and join kung meron tayong oras. Marami kayong free sa Pilipinas, kapatid, ng oras. Naiinggit ako sa inyo dahil sa inyong madaming oras. Pagdating nyo dito sa ibang bansa, kapatid, wala. If you don't make it, you cannot have it. But dyan, kahit di mo igawin, meron kayo. So, bless every partnership for the sanctuary vision natin. Yung ating pananalangin, yung ating mga small group, yung ating mga ginagawang activity. So this week, read continually John 14:6, at yung pong ating mga continue doon. Reach out someone missing in the church na dating pong nandiyan. I-reach out po ninyo. Huwag po ninyong tignan kung ano yung mga mali nila sa ginagawa sa buhay. Just reach out to them. Invite someone to church or into your small group. Share your testimony with them. Yung binigay kong copy sa inyo, sulat niyo yung testimony niyo. Ipanalangin niyo yung testimony niyo na yun ang mag-glorify si Kristo Jesus. Pray for divine connection with the people na gusto niyo. Amen? In closing, music ministry, you can go. Tandaan natin, kapatid, si Jesus ang tunay na tulay. Siya yung bridge natin. At tayo po yung kanyang connectors. Tayo po yung taga-connecta. Tayo po yung taga-ugnayan. Tayo po yung taga-pagbuo. Tayo po yung taga-paglingkod. Kaya, church, tayo po ay magtayo hindi lang ng gusali, kundi isang tahanan pong espiritual kung saan makikilala po si Jesus at mararamdaman ang isang tunay na pamilya. Na hindi lamang po nila alam na kayo'y magkakapamilya at magkakamag-anak, but isa pong tunay na isang pamilya para po kay Kristo Jesus. Hindi po dison, hindi sampang, kundi sa dugo ni Kristo Jesus. So sa ating pong transition na mula po doon sa ating pong week 6. Week 3 and week 4. Bakit excited na yata ako mag-celebrate. Hopefully, ang ating po music ministry ay ma-encourage po in preparation for our week 6. So kapatid, so noong pong nakaraang linggo, no? So ay napag-usapan po natin si Jesus ay siya po yung ang ating buhay at pag-asa. So ang ating angkla sa gitna po ng bagyo, no? Isa po yung anchor natin. Tayo po yung nananalangin na ang ating simbahan ay maging tinig ng pag-asa sa komunidad. So tayo po yung nagpapalakas ng loob at matatag sa mga pangako ng Diyos. So para ito po ay napakagandang katotohanan, ang pag-asa ay hindi lang po para sa atin. Ito po'y dapat ipasa natin para sa iba. So, naging makapangyarihan po ang pag-asa kapag ito'y nagtutulak po na sa ating pong pakikipag-ugnayan. So kaya nga ngayong linggo po, lilipat tayo ngayon sa isang mahalagang tema. Ito po yung pag-connecta or connection. So kung ang pag-asa po ay ang angkla o ang anchor natin, si Jesus naman ang tulay. Amen? Siya ang tulay, ang connection sa Diyos at sa isa't isa. Napakalinaw po. Tayo po ang pag-asa natin ng angkla, si Jesus ang tulay, no, para makakonekta po sa Diyos ang mga tao at ang bawat isa. At tayo po bilang kanyang iglesia ay tinawag para maging tagapagtayo ng tulay para sa iba. Kaya yun pong ginagawa nyo, Sister Luz, the Brother Lito, no? Do it beyond the background man. You are doing the right thing to be a bridge. So tanong lang po natin ngayon sa linggong ito, paano po tayo makakakonekta ng mas maraming tao kay Jesus at sa isa't isa? Kaya mo bang lumakad, na harapin at hanapin at makikonekta doon sa mga taong dating nandyan sa simbahan na dumating
na dumating doon sa ating feeding program, sumali doon sa ating fourth prayer and praise and worship night. I'm challenging you, brothers and sisters. You're not doing that because of me. You're not doing that because of Living Faith. You're doing that because of God. So lumakad tayo sa linggong ito na may pusong handa pong makipag-ugnayan at bumuo ng mga relasyon para kay Kristo Jesus. Not about Living Faith. It's not about the leaders. It's not about the group or your small group. Hindi yung kanong karangyang simbahan o napakaingay na simbahan dyan sa Pilipinas. Ang dapat maingay po nating ipagsigawan ay ang ating pong Panginoong Jesucristo Jesus. It's not all about one name of the church, but it's the name of our Lord Jesus Christ na kailangan po nating ideklara. So tayo pong lahat ay tumayo at hayaan po natin ang music ministry na i-connect